Ay, tinanghali na naman akong gumising. Mag-aalas 9 na, sakit na ng mga ano ko. Dito sa likod ko siya kakahiga. Wala pa akong trabaho. 2 weeks na. Setting daw. So, okay lang. Sumasahod naman, di ba? So, ano pa bang gagawin natin? Ma-check nga itong rep namin kung anong laman at mailuto. Ito, meron pa kaming baka na binili doon sa bata. May pechay pa ako. So maglalaga na lang siguro ako. Or bistik, masarap, 'di ba? At itong manok, di ko alam kung anong lulutuin ko dito na naman. Saka bumaho na naman ito dahil sa stock sa tagal ng di mapoprosen. Kasi itong manok, pag hindi na frozen, nagkakaroon ng amoy. So, siguro iuna ko muna itong manok. Nagbaka naman na kami kahapon. So, manok naman. I-adobo ko na lang muna siya bago natin siya kainin. Dahil nagsawa na kami ng kahapon kami papaitan, baka na naman. Tapos kahapon din kinakahaponan baka. Puro baka na lang, ang sakit na ng tuhod ko. Ito kasing papaitan lamang loob yun. Kaya pag gabi, kumirot yung paa ko. Totoo pala yun. May mga arthritis. Matanda na tayo, siyempre. So ano pa bang, mga sangkap na to, mayroon pa rin mga paminta, betchin, mantika. So ano pa bang gagawin natin na So labas po tayo. At mamili tayo ng gamit natin. Tayo na. Nakakasawa ng tulog maghapon. So, minsan lumalabas ako yan. Tanghali na rin kasi anong oras na? Mag-alas 10 na, taas na ng araw. Ganito yung kapaligiran dito kapag ganyang oras. Sobrang init. Halos yung mata ko umikit na. Nakakasilaw ang ng araw. Ayan, guys. Yan yung accommodation namin dito. Nakikita nyo po. Ayan. Ito nakikita nyo nung sa likod ko na yan. Yan yung dalawang cabin. Yan yung mga bahay ng mga technician. Mga drivers. Ayun naman yung sa kitchen. Ito nakikita nyo sa side na yan. Yan yung mga pintuan ng mga banyo. Napakarami, 10. So hindi kami mag-aagawan. Compare doon sa tiniran ko na dati, talagang kapag 3 kasi yun So marami kami. Kapag puno yun, naghihintay ka sa labas, agawan. So dito, walang ganun na eksena kapag umaga. So ito yung pinakasentro ng pintuan namin. Paglabas mo, so meron kaming curfew dito. Ayan nakasulat 10:30 PM. Pagdalas 10:30 ng gabi, yan nakasara na itong pintuan na to. Hindi ka na makakapasok kapag nahuli ka. So dito, yan dalawang cabin din yan. Kita nyo? 5 rooms din yan. So sa bawat room na yan, malaki kasi ito 8 ang laman yan. So kabilaan yung cabin na yan. Yan, dyan ako nagtiti-tiktok kapag may time ako at wala akong ginagawa. Dyan ako nakaupo. At sobrang init, talagang ramdam na ramdam mo ang init, guys. Grabe. So, labas na po tayo. Ito yung lugar ko. Yan yung accommodation namin. Diyan sa na yan, sa gate na yan, meron siyang CCTV doon sa dulo doon at saka doon magkabilaan. So yung papasok at saka lalabas, makikita yung mga papasok diyan sa accommodation namin. Maganda siya, safe ka at wala naman ditong masyadong mga harami na sinasabi nila.
So napakaluwag, 'di ba? Yan oh. Yan yung place ko, yung dyan area dito. Ganyan. Sobrang init. Kaya ganito yung suot ko. Ayan. So dito ako galing nung mga nakarang araw, binlogs ko na yan. So dito naman tayo. Ipapakita ko tong lugar na ito sa kabuuan para makita nyo rin. Ayan. Ano naman kaya ito? Ano man ng camera, nasira na. Dito pinapatong yung ano ng camera ito. Diyan nakapatong sa so. Sira na siya. Hindi na pwedeng gamitin. Tinapon na siguro. So yan yung lugar ko guys. Napaka luwag. So punta tayo doon. Lakad tayo. Ito bakanting lugar to. Tingnan nyo. Napakadaming mga bottles. Yung mga pinag-inuman ng mga Bangladesh o yung mga ibang lahi. Diyan na lang tinatapon. Bakanting lupa yan. So lakad-lakad tayo banda rito. Nakikita nyo? So, ayan, ito sa road na to, sa highway na yan. Lakad tayo banda ron at mamimili tayo. Nga pala, daldal na ako ng daldal. Wala akong mas. Balik tayo ulit doon. Pasensya na. So, ayan, may mas na ako. Bumalik pa ako dito sa accommodation namin. Pagod ako. So, punta na po tayo uli. At itutuloy ko po yung pagbablog. Papakita ko po sa inyo yung lugar doon, banda ron. So, tayo na. Pabalik ako uli doon sa pinanggalingan ko doon kanina. Punta tayo doon. So, ito yung kanina na pinuntahan natin na nilakad ko. Yan. Ito yung highway. Yan. Yan yung pinaka-highway dito. So, tawid tayo banda ron sa kabilang kanto. Medyo malayo-layo talaga ang mga tindahan dito guys. Hindi ka mukha dun sa lugar ko sa Albaha. Paglabas mong ganyan, malayo din, pero paglabas mo ng sa ganitong lugar, nandiyan na yung mga tindahan. Pero dito wala eh. Kasi nga liblib ito, probinsya. So tingnan nyo yung kapaligiran na sobrang init at ang taas ng araw oh. Kikita nyo? Pupunta pa tayo doon. Maghahanap pa tayo ng tindahan. Kasi doon sa side doon, mayroong tindahan doon, malayo din. So ito, hindi nyo pa nakikita itong lugar ko na ito. Kaya ipapakita ko po sa inyo yan. Para makita nyo rin. Napakalawak. At walang masyadong sasakyan dito. Yan, nakikita nyo yan. Yan. Truck ng mga buhanginan yan. At doon sa banda roon, sa malayo, doon sila nagtitibag ng mga bundok at kumukuha ng lupa. So ikot tayong pa ganun, doon sa malayo. Ang layo pa, hindi ko pa matanaw ang mga tindahan dito guys. Ito yung lugar na pupuntahan natin. Dito marami mga tinatapon ng mga gamit-gamit dito na hindi nila ginagamit. Ay, may mga basura. Alam nyo na may mga Saudi kapag ayaw na tinatapon na nila. Gaya niya, may mga ano pa oh, mga electric pang gamit. So yung mga sapatos, ito maganda. Nga lang, ito may bag din dito. Ito pwede to.
matibay. Labang ko na lang. Mamulot-mulot tayo ng mga magagamit natin. Ito. Tingnan nyo to. Kawali. Pangit ito. Okay. So yan. Nagbabasura pa ako. Ano naman ito? Hugasan lang natin itong mga to. Pwede na to. Nagtatatapon nila dito sa lugar ng lugar na to. So ito sanang sinelas na yun, kaso walang kapartner. Ganda nito. May spikes siya. Naging magbabasura pa ako. So ito, kinakuha ko na to. Punta na tayo banda ron. Ito, anuhin ko na lang siya. Lalaban na lang natin siya. Yung mga gamit-gamit lang na pwede siya. So punta na po tayo banda ron. Ayan yung mga paupahan, mga apartment dyan sa side na yan. Yun doon sa football, mga naglalaro yung mga Saudi dyan sa gilid na yan. Yung ginagawa na naman na bahay doon. Hindi na uubos ang gawang mga bahay dito. So punta na tayo. Mga construction worker dito, mga Pakistan yan, sobrang init. Ayan, nagtatrabaho sila, gawa sila ng mga bahay. So yan, mga bahay ng mga Saudi dyan, malalaki na yan, mga sariling bahay na nila, hindi nila paupahan yan. Yung dinaanan natin doon, mga paupahan. Ito naman, mga bahay-bahay nila. Yan. Ang lalaki ng mga bahay nila, oh. Diba? Mayayaman kasi yung mga tao dito. Malalaki yung mga sahod. Yung mga bahay nila, hindi ordinary yung mga bahay yan. Mga palasyo. Maliliit pa nga yan compare sa ibang lugar eh. So, eto. Ang layo ng inikutan ko. Wala ko talaga akong makita na tindahan. Wow na ako. Minit. Hindi ko alam kung saan papunta na itong napuntahan ko. Lakad lang ako ng lakad. Meron lang ako dinaanan na basurahan doon. At pinulot ko itong isang bag na ito. Para magamit. Matibay siya. Lalabang ko lang. So, meron na nga lang ako nakita na dito, yung dates ayan. So, punta tayo banda roon. Ito mga na to, mga dump truck na to, mga nagtatrabaho na sa buhanginan to, naghahakot. Nandito na tayo sa mga tindahan ng gulay, mga prutas, mga iba-ibang mga ingredients. Nako, mga luma na to. Wala nang press. Ultimo yun itong nila. Cauliflower, oh. Tuyot na. Mga sili, kalabasa, pakwan, orange. Itong pakwan nila, matagal na ito. Wala nang tamis yan. Yan ang saging. May pomegranate, ubas, mansanas, lemon. May mga nyug din sila dito, oh. Ang liit ng nyug, oh. Yung kamatis. Yan lang mabibili dito. Wala nang ibang Ito yung mga pinamili ko.
repolyo, opo, at saka itong luya. Tingnan nyo, oh. 12 real. Kamsa, 5 real. Kamsa, 2 real. So, 170 pesos na yan. Yan lang. So, itong saging. Limang piraso. Ayan. At ito, bibili tayo ng saging. 5 piraso. Tingnan ninyo. Sakto. Walang ibang mabilihan kasi dito. Wala ka ng choices eh. Kasi kung lalayo ka pa, yung pagod mo, kaya sa ayaw sa gusto mo, makakabili ka. Ayan. So, yan lang ang napamili ko. So, ayan, magbayad na tayo. ₱17 lahat yan. Yung kasama na yung saging. So, heto, 6 real ito. 6 piece, isang piraso, 1 real. 13 pesos, isang piraso lang nito. Tingnan nyo kung gaano kamahal ang mga bilihin dito. Kaya kung hindi ka magtitipid, talagang magagastos ako. Wala. Kahit anong tipid mo, kahit hindi, kung magtitipid ka naman, hindi ka naman makakakain. No choices. So, kakain tayo talaga ng masustansya. Ani natin ang pera kung may sakit naman tayo. Bagay ganun din. Wala talagang choices. Kaya kapag maliit ang sahod mo, tabla-tabla ka lang, lalo na sa pagkain. Kasi binibigay ng kumpanya, maliit lang na foods allowance, eksakto lang, o kulang pa, minsan yung sahod mo napupunta pa rin sa pagkain. Tayo na po, punta na tayo sa labas. Ito lang ang napamili ko, oh. Tingnan ninyo. Alam nyo ba kung magkano itong carrots na ito? 3 real po yan, 3 piraso. So magkano na yan? At isang piraso nito, 1 real. 13 pesos. Yan, nasasabi ko lang po sa inyo na ikikwento para alam niyo po yung gastusin dito sa abroad, dito lalo na sa Saudi. At itong, tingnan ninyo, itong saging na ito, ayan, 6 na piraso lang po. Ang bawat isa ay 1 real. 6 real ang kilo nito. 13 pesos, isang piraso po niya na. At itong ating repolyo, tingnan nyo, kakalaga ng isang piraso 5 real po yan. So magkano ang 5 real? O diba, 65 pesos. Ewan ko, hindi ko na rin alam ang presyo sa Pilipinas eh. Ito, ganito kalaki, 65 pesos. So, itong luya, ayan, 2 real is equivalent to 26 pesos. Isang, ayan, ganito. At itong opo, yung tinatawaran ko yung opo, ayaw ibigay. Ito, 5 real din to, 65 pesos. So, yung, presyo ng pinamili ko, magkano lahat yan? 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, kulang na lang sa 20 real. Magkano ang 20 real?
So yung 10 real is 130. 130 is 260. 270 ka muna lahat yan. So kulang sa 300. Ito lang sangkap yan. So ang mahal, di ba? So paano tayo magsusurvive dito kung yung sahod natin ay napakaliit? So kailangan tipid-tipid. Itong napamili ko na yan, kagaya niyan, maglalaga ako. Babalatan ko siya ng ganyan at ititira ko yung mga kalahati. So 3 araw to, ito, gigisa ko to, kalahati, sardinas lang, igigisa ko, o kaya lalagyan ko ng pansit o ano. Yan yung mga diskarte dito. So ito, pangsahog na rin sa pansit, tsaka repolyo. Yan lang ang mga napamili ko, guys. Kulang sa 300. So tayo na po. Labas na po tayo dito sa grocery. So ayan, pauwi na ako sa pinagbilang ko ng gulay. Ito yung dadaanan natin. Sobrang init. So shortcut na lang tayo para makarating tayo kaagad. Ganyan ang itsura. Itong lugar na to bakante. Dito nagpaparada yung mga truck na yan. Nagkakot ng buhangin. Napakainit. Yang nakikita nyo na yan, mga buhangin yan, mga alikabok. Layo pa ng uuwian ko. Galing pa ako dun sa dulo. So banda doon pa yung bahay namin. Nakalayo. At napaka-alikabok pa nitong dinadaanan ko. Yan ang lugar ko. Nakikita nyo? Paano ka ba naman sasaya dito at walang masyadong mga nakikita na amusement, mga groceries, mga supermarkets, malalaking mall. Kaya kung di ka pa pupunta sa syudad, hindi ka makakakita ng magandang lugar. Ganyan ang lugar ko dito. Nakaka-boring. Kaya kung di mo rin lilibangin yung sarili mo, hala, maboboard ka at iisipin mo na umuwi ka na lang. Kaya ikaw na rin gagawa ng sarili mo na magpapasaya. Kaya ako, yan, nililibang ko na lang ang sarili ko. At yung iba kasi hindi nila naintindihan yung buhay-buhay dito sa abroad. Akala nila kapag nag-abroad ka, masaya, malaki ang kita. Hindi nila alam na sakripisyo, tiis, pangungulila ang dadanasin mo dito. Lalo na ang pamilya mo, hindi ka nagagawang maalala o kumustahin kung ano yung nararamdaman ninyo, kung kumain ka na, nasaan ka, di ba? Kaya yung iba na-homesick, umuwi na lang, hindi natapos ang kontrata. Alam niyo po, ang kasiyahan po namin yung kumustahin kami, na kumain ka na ba, okay ba yung kalagayan mo, di ka ba pagod sa trabaho mo, nasaan ka, yung mga ganun ba na yung kukumustahin ka na yung may concern sila sa iyo. Hindi, yung kukumustahin ka kung kailan ka nagpadala, magpadala ka, kailangan namin, birthday ng anak mo, yung mga kailangan namin, ganun ba, ay nakaka turn off. Kaya dito sa abroad, kailangan matatag ka, matiisin. Lahat ng sakripisyos ay talagang dadanasin mo bago mo makamit ang mga pangarap mo sa buhay. So eto, pauwi na po tayo. At medyo malayo-layo na yung lugar na ito na pinagbilhan ko. Ayan, dinaanan ko kanina. Napakainit, grabe. Kaya sa mga baguhan, sa mga kabataan dyan, tiyakin nyo na kapag nag-abroad kayo, talagang gusto ninyo at matiisin kayo, hindi kayo mainipin. At ang
ugali ninyo, matyaga, hindi po nakukuha sa ano po yung pangarap. Talagang ang pangarap ay talagang pinagtitiisan, pinagpapaguran, pinagsasakripisyuhan. Hindi po napakadaling kunin yung tagumpay na gusto ninyo na umangat ang buhay. Kailangan danasin ninyo yan bago nyo makamit ang inyong mga pangarap sa buhay. Kaya marami nagtitiis na mga kababayan natin dito dahil din po sa hirap ng buhay sa Pilipinas na dinadanas natin. Kahit na hirap tayo, ay nagtsatsaga pa rin tayo para kumita, para maipakain sa ating pamilya. Ganun po. Sana itong video ko na ito ay may kapulutan na aral sa mga sinasabi ko, sa mga buhay-buhay dito. Hindi lang po na pinapalabas ko to at pinapakita ko rin po kung ano talaga ang buhay-buhay dito. May mga siniswerte, minamalas. Kaya kapag nakapunta ka sa kumpanya na maganda at swerte mo, magpasalamat ka na. Pero ang iba, talagang yung iba sumasahod na delay, yung mga amo abusado, sobra sa oras, at minsan kapag minalas-malas ka at talagang yung mga amo mo ay abusado, sobra sa trabaho, at yung pasahod nyo delay. Ganun po yung mga buhay-buhay dito. Kaya sa akin naman po, okay naman po ang kumpanya ko, yung pasilidad, yung bahay namin, accommodation, food allowance, may mga health benefits kami, mga benefits sa mga pag nag-exit ka, vacation, nakukuha naman po namin yun. Ayan guys, yan, maraming pong salamat sa inyong panunood. Sige guys, yan, maraming pong salamat sa inyong panunood at sana nagustuhan niyo itong pinalabas ko na ito. Good luck po sa inyong journey, lalo na sa mga kabataan na mag-abroad at dito sa mga kababayan natin dito sa abroad na rin, na relate dito sa mga sinasabi ko kung paano ang pamumuhay dito. God bless po, enjoy po. Pobreng Kapampangan mo. Ayan na po yung bahay.